Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ngayong gabi. Binigyan na muli kami ng pagkakataon upang mag-aral ng inyong banal na salita. Pagkalooban kami ng sapat na kaalaman. Hindi ko alam, Panginoon, na sa gabing ito ay biglang nabago ang aking topic. Hindi ko alam, Panginoon, may nais ka pang ipahatid sa amin na isang mensahe. At tulungan kaming lahat, Panginoon, na aming ma-realize na ang Diablo ay hindi nagbabago. Ang kanyang mga kampon ay hindi nagbabago. Kung kaya, Panginoon, actively gumagawa ang Antichrist upang wasakin ang mga nalabi, ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Kung kaya, Panginoon, ang aming tanging dalangin ngayon ay naway buksan kami ng aming mga kaisipan at puso at higit sa kaunawaan. Nawa, Panginoon, ma-appreciate namin na ang dakilang pag-ibig ni Jesucristo na aming Panginoon ay sapat, hindi upang kami matakot sa darating na mga kabagabagan, kundi kami po'y maging handa at ma-warn kami, Panginoon, at isang malaking babala ito sa lahat, sa buong sanlibutan, Panginoon, as we unveil the work of the devil. Panginoon, tulungan kami, Ama. Samahan kami at ang inyong lingkod, itago niyo ako sa inyong krus. Sa likuran ng krus, Panginoon, upang may taas lang ang Panginoong Hesus. Ito ang tanging dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So my topic tonight, mga kaibigan, ay ating expose. Sa nakaraang unang gabi natin ay ating napag-aralan ang bahagya na Antichrist. Karamihan po ay nagsasabi sila na kapag daw po ang microchip ay ibinauna sa ating pong pulso, sa ating may mga kamay, ang iba raw po nilalagay po doon dito sa may Soul Temple, sabi ko, yan ay isang maling pag-aaral sapagkat hindi ganon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Po? So sabi nga po, ating maunawaan at maintindihan natin ang katotohanan at ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Sabi ng banal na kasulatan sa Revelation chapter 13, 1-3, ay ito po ay yung sinasabi natin na isang hayop. Na ang hayop nito, mga kaibigan, ay nanggaling out of the sea. Sasabihin natin, mga kaibigan, ng propesya, kapag ka mga simbolo o symbols ang ating pag-aaralan, ay may katapat po itong kahulugan. Uunawain ko ulit at akin po nawang maunawaan natin dati ito. Na pagka mga symbols, huwag tayong matakot sapagkat sa Biblia, ang ating pamantayan ay dalawa. Di po ba? Kung ating pag-aralan na ating Sabbath School lesson sa nakaraan, it's sola scriptura, right? So kapag po pag-aaralan natin ng Biblia, it has something to do with the scripture interprets scripture. Scripture compare to the scripture. In other words, mga kaibigan, line upon line, precept upon precept. Walang tayong ibabawas, walang idadagdag na kahit tayo po ay naroon sa mga symbols na ating pag-aaralan, hindi tayo maliligaw. Bakit? Sapagkat ang Biblia ay sapat upang ating maunawaan ang mga simbolong ito. Kaya ang beast na ito, mga kaibigan, ay sabi nga po, siya po ay tumayo sa karamihan ng buhangin sa dagat. At nakita niya, mga kaibigan, ang beast na yun ay come out, sabi, he rise up out of the sea. So, ating titingnan, pag sinabi po nating sand, pag sinabi po nating sea, mga kaibigan, tatanda natin, it has something to do with water. It means tongue, nation, people, mga kapatid. Tatandaan po natin yun, Number 2, kapag sinabi po nating heads, yung beast, ito po ay may kinalaman po naman saan? Sa kingdom. Kingdom po yan, tatandaan po natin. Pag sinabi po nating hangin, wind, ito may kinalaman po sa digmaan.
ating napag-aralan, Jeremiah chapter 47, Jeremiah chapter 40. Lahat ng yan, mga kaibigan, ay meron pong katapat na interpretasyon, ano? At hindi tayo rito para manghula kung ano bang ibig sabihin po niyan. Ang nakakatakot sa bis na ito, no, mga kaibigan, ay kakaiba siya. Sapagkat kinuha niya ang ang tatlong hayop na ipinakita kay Daniel sa Daniel chapter 7. The first beast, mga kaibigan, ay ang leopard. Ang second beast ay ang bear. Diba ang leopard po representing Greece, right? Ang bear representing Medo-Persian Empire na ngayon ay Iran. At ang lion representing Babylon na ngayon ay Iraq. Ang nakaka-amaze dito, itong hayop na ito, kinumbine sa isang hayop ang karakteristik ng tatlong imperyo. And at the same time, mga kaibigan, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ay ang dragon. Revelation chapter 12 verse 9. The dragon, mga kaibigan, is what? Ay ang matandang ahas, ang diablo o satanas. No po. Ngayon, nakikinig sila sa atin, ano? Huwag kayo matakot. Nasa atin po ang Panginoon, ang banal na espiritu at mga anghel ng Panginoon. So, ang rito, no? Take note, ha? Take note. Sa isang hayop, kinuha niya lahat ang karakteristik ng tatlong imperyo, mga kaibigan, no? At higit pa dito, no? Mayroon po siyang, mayroon siyang 7 ulo at 10 sungay. No po. Kaya kapag natin sinabi nating sungay, mga kaibigan, di ba naalala nyo yung sa Daniel chapter 2 at saka Daniel chapter 7 ay parallel po yan, parallel. At yung Revelation chapter 12 and 13 are parallel po, mga kaibigan. Wala silang ibabawas, walang idadagdag. Ang nakaka-amaze po, more than 1,000 years, mga kaibigan, bago ipinanganak si John the Beloved. But indeed, no, we are certain, he's talking the same beast na sinulat naman po ni Daniel na kung saan ay ipinakita sa kanya ang mga hayop na ito. Pero kakaiba po ang vision na ipinakita po kay John the Beloved sapagkat ang beast na ito ay kakaiba. No po? Tandaan natin yan. May 7 ulo, 7 ulo at 10 sungay. At doon po, mga kaibigan, ay pansamantala na magkakaroon ng sugat ang hayop. Pero kapag po gumaling ang kanyang sugat, tandaan natin na ang lahat ng buong mundo ay manggigilalas sa kanyang kapangyarihan. No? Maggigilalas sa kanyang kapangyarihan. So, tingnan natin. So, sino ang beast nito na binabanggit po sa Revelation chapter 13? At ang nakakatakot pa dito, ang kanyang power hindi galing sa kanya. Ulitin natin, ha? Hindi po ako may sabi. Ulitin natin. Kasi baka tayo sabihin natin, nag-iimbento tayo. Ang kanyang power hindi galing sa kanya. Ang kanyang power hindi galing kung kanino. Ang kanyang power ay galing kanino, mga kaibigan. Sa diablo. Sorry po, ha? Sa mga nakikinig ngayong gabi. I'm so glad is the word na binigay at Panginoon. I do want to na kaya natin to, but God is giving us, no, mga kapatid, ng isang paunawa. So, ang kanyang kapangyarihan hindi galing po sa mga politics. Ang kanyang power hindi galing po sa mga mayayaman, mga elites, mga brain trust. No, the power that was given to her, mga kaibigan, her, sapagkat siya po ay isang iglesia, iglesia, mga kapatid, ay galing sa dragon, galing mismo kay Satanas. Kaya lahat ng kanyang movement galing kay Satanas. No? So lahat ng credit na makikita natin sa beast na ito, ang kanyang attributes, ang kanyang power, lahat ng authority, galing, no, kay Satanas. Kaya po nakakatakot po ang hayop na ito na ipinakita po kay kay John the Beloved. Tanong, sinong beast na ito? At tinatatapatin, ito yung Antichrist. Antichrist siya, tatandaan natin. The definition of Antichrist ay hindi yung habang ka lang kay Kristo. No, ang pinakamaganda po pala na definitions, no, talagang pinag-aralan natin ito. Ang definition po ng Antichrist ay yung hinahalinahan mo
gusto mong palitan ang Panginoon. Yun po ang Antichrist. Hindi ka lang laban sa Diyos, kasi po pwedeng magkunwa kayo, no? Pero yung hahalilhan mo, papalitan mo ang Diyos at ikay maging Diyos, ikaw ay isang Antichrist, mga kapatid. Kaya hindi si John Lennon, hindi po si Gorbachev, hindi po si Hitler, kung sino man yan, mga kapatid. At aalamin natin, mga kapatid, na higit pa ang Antichrist nito. So, the fourth beast, mga kapatid, ay alam natin ay the fourth kingdom. Sapagkat ang beast ay mga kingdoms, mga kapatid. Uulitin natin. Ito po, mga kapatid, si tao, wind, war, mga kaibigan. Jeremiah 49. Beast ay kingdom. Daniel chapter 7 verse 17 at verse 24 din po, ng Daniel 7. So, Antichrist beast is a kingdom, mga kapatid. Isang kingdom. Ulitin ko isa tong kingdom. At pagpapalakad ng isang tao. Ano po? At ano yan? Makikita natin yan, Okay, tingnan natin. Ang ika-apat na kingdom sa panahon noon, di ba? Babylon, Medo-Persian Empire, Greece, at Pagan Rome. Mula sa Pagan Rome, yung kanyang toes, yung kanyang 10 toes, sa statue ng Daniel chapter 2, ay 10 divided kingdom of the Western Empire, na ngayon ay Europe. Europe po yan, mga kapatid. At buhat doon sa 10 divided kingdoms, na extinct, ibig sabihin po, uprooted ang Heruli, Vandals, and Ostrogoths, at sumibol ang isang maliit na sungay, may bibig at may mata ng tao. So, mga kaibigan, makikita natin kakaiba po yung hayop na iyon, Pero dito po, mga kapatid, at ang sabi roon, mayroon po siyang 10 sungay at mayroon pong 7 ulo. At dito rin po, mga kapatid, sa Revelation chapter 13 ay meron din pong 7 ulo at 10 sungay. Kung kayo ay may pasyong mahal, mga kapatid, sapagkat memorize ko to, hindi ko nababasahin dito sa atin, Sa last page po ng pasyong mahal, sabi niya, nakatakot-takot na tila kapara ang hayop na yon. Sabi sa pasyong mahal, tingnan nyo, nakakaano nga sila mismo, yung armas, igagamit natin sa kanila. At katakot-takot at halimaw ang hayop na yon, na may 7 ulo at 10 sungay. Kapatid, talagang ipinakita na po sa atin yan, At makita natin, lahat ng yan na mga European countries na yan ay hindi pwedeng magsanib. Po, bakit? Sapagkat sabi nga po ay ang bakal, iron, at ang clay ay hindi pwedeng magsanib. Puwersa, kahit mag-asawa sila ng ganito, sila po magpalit tayo ng ating monetary, wala talaga. Sapagkat ang sabi ng Biblia, they will never cleave together, says the Lord. At dito, mga kaibigan, nag-extinct na po ang 3 followers ng Aryans o Arius nation po, mga kaibigan, ay mayroon pong sumibol na may bibig at mata ng tao. Kaya talagang kakaiba po yan, Daniel chapter 7 verse 8. At kanya raw kinonsider ang horn na ito. Sabi ni Daniel, Sa ang Daniel 2, ang nanaginip si Haring Nebuchadnezzar. Pero sa Daniel chapter 7, ang nagkaroon po ng vision, ng panaginip po ay sino? Si Daniel na po to. Kaya after niya na panaginipan to, nanghina siya, nagkasakit po siya, mga kaibigan. Bakit? Sapagkat ang sabi roon, katakot-takot ang little horn na ito. Bakit? Sapagkat may mata ng tao at may bibig ng tao at nagsasalita ng kakaiba sa lahat ng mga hayop na naroon. Po, sapagkat siya po, na sinasabi natin ay Antichrist, Antikristo. Napakaano pa rito, mga kaibigan, dreadful siya. Bakit? Sapagkat meron siya at kahit saan ka man po makarating ng sanlibutan, ang Rome ay tinaguriang the Iron Kingdom. Pasensya na po, Hanggang sa lahat ng mga dictionary, sa lahat ng mga encyclopedia mababasa natin, books. Kasi po, pagka books, bibihira po dyan yung mga, kumbaga po, mga walang
kumbaga bihira. Kasi 99% ay may mga fake, ay mga 1% lang kaya mali-maling sinusulat sapagkat meron silang bayarang nagsusulat para lang po mga kaibigan iligaw ang marami, May mga ganun. Pero ito po mga kaibigan ay totoo. At ang sabi rito, nung natanggal na, nawala na, nawasak na, ang tatlo na yon mga kaibigan, ito na ang kakaiba. Sapagkat ito ay ayan na, may bibig at mata ng tao. So, saan nanggaling po siya mga kapatid? Alam natin, nanggaling po siya saan? Sa Rome, mga kapatid, Sa Roma. Bakit? Sapagkat buhat po doon sa tinatawag po natin na 10 divided kingdoms, ang pinakamatindi po doon, itong kapangyarihang ito, after na matapos ang 476 AD, galing siya roon sa 10 divided kingdoms. Ang tawag nga po sa kanya isang kingdom, mga kapatid. Nag-approach siya ng tatlo, bukod pa dito, mga kapatid, kakaiba po talaga ito. At sasabihin ko sa inyo, ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagbago hanggang sa ating panahon. Bagamat pansamantala lang po siya, pansamantala lang na nagpahinga siya, pero noong 1929, by the name of Gasparig and Mussolini, that they were both communists. Sila po ang leader ng communists. Nagkaroon sila ng manifesto, facts to restore the power of the Vatican. At alam natin, ang Vatican ay estate po yan, mga kapatid. Akala ko nga, nung karating ako ng Rome, hindi po pala, Yan po ay isang estate. Iba ang Italy, iba po ang Vatican. Magkahiwalay po yan. Bagamat isa yan, may sariling kingdom ang Vatican. Mamaya papakita ko sa inyo, mga kapatid, At ako mismo ay nakita ko po yung power na yon nila, At pa mga kaibigan, ang Antichrist ay nagsasalita na ng blasphemy. Saan ang paraan? What makes a man himself God on earth? Siyempre po, yung magpatawad ng kasalanan. Yung nag-mediate ka, nagkukunoy para kang Diyos. Mga kaibigan, alam naman natin, there's only one mediator between man and God. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So, yun ay isang pamumusong. Pamumusong po yun, mga kapatid. Kaya nung si Kristo nga po, nagpatawad siya ng kasalanan, binato siya. Gusto siyang wasakin, gusto siyang patayin agad. Bakit? Sapagkat nakita nila ng mga Pariseyo, ba't ito yung nagpapatawad? Di ba hindi para lang sa Panginoon? Hindi nila alam, kasi hindi nila matanggap na si Kristo ay Messiah, na inihula na siya ay both divine and human, nagpakatao upang iligtas hindi lang ang mga Hudyo, iligtas hindi lang ang mga Sadducees, Eskriba, ang mga Pariseyo, ang mga black, ang mga white, ang mga brown, ang mga yellow. Lahat tayo, mga kaibigan, kung gusto nating tanggapin si Jesus na ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, mapatawad ang ating kasalanan. At isang pamumusong ang ginagawa ng sino man, mga kaibigan, na Kanya pong piniplay ang role ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad ng kasalanan. Mga kaibigan, yun po ay isang pamumusong. At alam natin, at yun ay ginagamit nila at ginagawa po nila, mga kapatid, ang kasi pagkat ako'y may uncle na pare, alam ko yan, na-train din po ako ng aking uncle na pare mula nung kay high school, hanggang elementary to high school. As assistant din po niya ako, sabi ko, siyempre ako'y makulit na bata noon din. Sabi ko, bakit po kailangan pang lumuhod yan sa kumpinsalan para, kailangan ito. Kaya nagkasala, hingi ka ng tawad. Sabi ko, di po ba lahat naman tayo makasalanan? Ba't sa inyo hihingi ng tawad? Tanong ka pa ng tanong. Ako'y pinapagalitan po. Makulit po ako ng bata, may tanong ho ako. Pero ang kapangyarihang ito, mga kapatid, to 1,260 years. Grabe, Imagine nyo, tayo po ay 2 buwan lang na lockdown. 2 buwan tayong pandemic ng COVID. 2 buwan tayong house arrest. Sa kanila po, mga kaibigan,
Hindi po 2 buwang house arrest. Hindi po 2 buwan na hindi sila makapagsalita. Pagka sinasabi mo tungkol sa sa against ka sa mga kanila, nagbubuklat ka ng Bible, mga kaibigan, papatayin ka nila. At ang kapangyarihan lasted 1,260 years ayon sa banal na kasulatan. Kaya yung 42 months na sinasabi po ng Revelation chapter 12, Revelation chapter yun po, no? Sinasabi doon, 42 months. No po, Revelation chapter 12. 42 months times 30 para maging 1,260 years. Prophetic ay nagiging literal years, mga kaibigan. Kaya po ganun ang kanyang kapangyarihan, no? Tingnan natin. At yan po ang ibig sabihin ko, no? Itong sinasabi ng Ezekiel chapter 4, 6, 9, Numbers chapter 14, verse 34, 1 year is equals to literal year. No po? 1 day is equals to literal 1 year. At alam natin, kinukuha nila na dapat gawain ng Panginoon na matagal nang napako at nabuhay si Kristo. Kaya nga po nahapak ang kortina sa templo ng mga Hudyo sa panahon ni Jesus. Bakit? Sapagkat nawala na, tinanggal na sa kanila ang pagiging mediatorial, yung pagiging high priest, mga kaibigan. Kaya si Kristo ay namatay, nahapak ang kortina. Hindi na natin kailangang din magkaroon tayo ng mga sin offering upang mapatawad ang ating po mga kasalanan, mga kapatid. At malinaw po yan sa banal na kasulatan. Kaya kung ang katotohanan, mga kapatid, ay again sa mga sincere na tao, okay lang po, mga kapatid. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. So ito po ang kanyang karakteristik, at kanyang babaguhin ang kautusan. Itong Antichrist na ito, kakaiba po siya. At ang kanyang kaibahan, mga kapatid din, ang kanyang power ay galing kay Satanas. Talagang blatant, straightforward. Kanino galing ang kanyang kapangyarihan? Kay Satanas. Kanino galing ang kanyang seat, mga kapatid? Kay Diablo. Kanino galing ang kanyang kapamahalaan? Kay Satanas. Kaya talagang blatant po ito, mga kapatid. Diretsahan na tayo. Sapagkat hindi ako natatakot, biblical po ang ating pinag-uusapan. At yun nga po, ay sabi nga po ay ang Antichrist ay galing doon sa 10 divided kingdoms na ang tawag natin ay sa Rome. Alam niyo po, ako binigyan ng pagkakataon na ako ay pinadala ng General Conference sapagkat member po ako ng Biblical Research Committee po sa SSD. Ako lang ang babaeng member po noon at hanggang ngayon member po tayo kasi ang GC po, nagkaroon sila ng Biblical Research Institute. So sa lahat ng issue sa local churches ay dinadala at pinag-aaralan namin, nagsusulat ng mga articles kami, pinipresent po namin. At ako ho ay sa 400 theologians sa buong mundo ng Adventist ay ako lang po ang Pinay na pinadala po. At mga 10 mga lalaki at puro mga presidente po yung kasama ko. Mga theology, ako hiyang-hiya at ako'y nandiliit sapagkat lahat po yan, Yan po, ito ay Executive Secretary po ito, babae, Executive Secretary ng Trans-European Division. Ito po ay si Education Director ng GC, Professor po ng Andrews University. Ito po ay Associate Director po ng GC ng Ellen G. White Estate, Professor ng Abundant College ng Papua New Guinea, Andrews University. Sabi ko ako'y nanliliit, pero purihin ng Panginoon. Bakit? Kami pinadala sa Rome. Dala kami sa Rome, mga kaibigan. 2 years ago. All expenses paid, mga kapatid, Mga theologians nagpe-present. 15 araw kami nagpe-present. Pinag-aaralan po, mga kapatid, ang iba't ibang mga issues. At dito kami dinala sa iba't ibang lugar, sa Rome at sa Vatican. Mga kapatid, talagang magigilalas ka. Nung pinasok ko po, ang lugar ng St. Peter Basilica, talagang grabe, grandeur. Kumbaga po, talagang nandoon lahat ang luxury of everything, mga kapatid. At doon sa harap mismo ng St. Peter Basilica ay naroon ang pinakamalaking obelisk. Yan, kaya ako nagpakuha ko dyan sa Rome, mga kaibigan, sa Vatican. Obelisk! Ito po ay symbol, mga kapatid, ng obelisk ay symbol ng Luciferian government. Worship
mga kapatid. Kaya may mga ibang relihiyon, mapapansin nyo, sa harap ng kanilang mga church ay may obelisk. Siguro naman alam nyo na kung anong iglesia yon, Mayroon po sa bawat church nila, sa unahan, may obelisk, mga kapatid, no? At masasabi ko na, talagang nga namang tama ang nabasa ko, nakarating ako, nakatungtong ako sa Rome, nakatungtong ako sa Vatican, mga kapatid. At kakaiba ang kanilang kapangyarihan. At alam natin, mga kapatid, na sabi nga po, tandaan natin ito, ang Rome ay mayroong 7 hills. Narating namin yon, mga kapatid. Tandaan ninyo, di ba? Ang beast ay may 7 ulo. Ang 7 ulo ay nire-represent ng hills. There is no city in the entire world. Binasa ko na ang World Almanac, binasa ko na ang encyclopedia. There is no such city that has 7 hills except, saan po? Sa Rome. Sorry po 7 ulo. So tandaan natin may mga description talaga ang Bible na talagang, kaya nga po, pinipilit nilang pumunta ng Israel. Lumipat ng Israel, but no, God forbid. God forbid. Talagang at sabi nga po, mga kapatid, napasok ko po yan, mga kapatid. Marami akong mga picture pero hindi ko na pinapakita. At ito, mga kapatid, ay makikita natin talagang grandura. At ang nakakalungkot po, ang ilalim po ng St. Peter Basilica ay 10-story building ang lalim. Ibig sabihin po, hanggang doon ka lang sa 3rd floor ng palalim. Pero yung pakailalim, hindi na. At may nabasa akong libro, nandoon po ang treasury ng Vatican sa buong mundo. Kaya doon ang ginagamit po ay mga sasakyan, panghagot ng mga pera at mga ginto sa ilalim. Mga kapatid, kung mababasa po ninyo yung Czech publication, si Father Chinikoy, na naging po siya, na-convert po siya, dating pare. May sinulat siyang libro, 50 Years in Rome. Kaya nga, Ma'am Lloyda, nakarating ako at nag-crusade ako dyan sa Mount Zion, sa Canada. Sabi ko, hindi ko kailangang gumala-gala. Dalhin niyo po ako sa 3 lugar lang. Saan? Sabi nila, kakaiba ka, dalhin niyo ako sa Czech publication. Nagpa-publish sila ng mga books and magazines, sapagkat ang publisher na yon ay dating Jesuit priest na na-convert, si Alberto Rivera, na siya ay pinapatay. Ang kanyang madring kapatid ay pinapatay din po, mga kapatid. Marami pong ginawa. Kakaawa talaga. So, dinala ako doon. At uwi ko po ay 2 boxes na siguro po ay 100 kilos na libro. Sapagkat sabi ko, hindi ko kailangan yan, kailangan ko libro. At doon ko nabasa, mga kapatid, katakot-takot, karumal-dumal na gawain po, mga kapatid. Isa rito Spain, na kung saan ay narito yung seminaryan at narito yung ng madre. Doon sa ilalim na yung, mga kapatid, libo-libong buto ng bata. Yung pala puro ng pinapatay lahat. Grabe po, katakot-takot. At doon in-expose lahat ang gawa ng diabolical work of the Vatican. The diabolical work, sapagkat uulitin ko, ang kanyang power ay hindi galing sa politicians. Ang kanyang power ay hindi galing sa mayayaman. Ang kanyang power ay hindi galing sa mga elite. Ang kanyang power ay galing kay Satanas, mga kapatid. Kaya ito po yung seat of Rome. Seat of Rome. At ito, nakapasok po ako dyan. Nakapunta ako sa arena. At dyan sa Rome, mga kapatid, ang isa sa pinakamalaking arena na kung saan aking ini-imagine, mga kapatid, ang mga Christians na pinalapa, pinakain sa leon, mga kapatid. Doon mismo nakatungtong ako. Ako'y walang ginawa kundi umiyak ako ng umiyak. Siyempre, nagre-reminis ako ng mga nabasa ko sa Great Controversy. Nabasa ko sa lahat ng history books. Sabi ko, Lord, salamat po. Ako'y hinango nyo. Inalis nyo ako sa ina ng patotot. Sapagkat ang sabi nga, Babylon is fallen and fallen. At ito po, mga kapatid, ang kanilang gawa. So, ang Antichrist, mga kapatid, ay naroon sa may 7 ulo at may 10 sungay. Identify na, alam na natin, mga kapatid. At nakakapagtaka nga, yun lang ang city sa buong mundo na may 7 hills. Only in Rome. Hindi po ako may sabi history yan. Nakatungtong din po ako doon. So, ang kanyang power ay galing po saan? Talagang saan? Sa kay Satanas.
At ang kanyang base, mga kapatid, saan? Sa Roma. Kaya nung napalis na po, ito yung aking tinuntungan. Ito, yan, ano po? Obelis, yan. At ito yung St. Peter Basilica. Kaya kung mapapansin natin, mga kapatid, kakaiba ang kanyang power. Lalo nung gumaling ang kanyang sugat, na-restore ang kanyang power noong 1929. Kakaiba po, mga kapatid. At hindi lang yan, ang Vatican po ay isang kingdom. Yes, isa po siyang kingdom. Hiwalay po siya sa Italy. No, isa siyang state, isa siyang kingdom. Kaya pag sinabing Vatican, bukod siya sa Italy. Although, ilang ano lang ang niyan, ang hiwalay niyan. No, kapunta rin kami ng Italy. So, ibig sabihin po, iba ho siya. May sarili siyang kingdom. Po. At meron po siya, mga kaibigan, na 174 diplomatic relation ang Vatican. Would you believe? You are religious, Kumbaga, hindi hiwalay ang church at state. For them, there is no such separation between church and state. In fact, ang nagmamaniobra, under the leadership, under the umbrella ng lahat ng mga diplomatics na ito ay ang Pope. Kaya anong dikta, kapangyarihan ay naroon. Bakit? Sapagkat may sarili silang diplomatic relationship po ang Vatican. 174 nations, mga kapatid. Nakabase talaga sa Rome. Ang Antichrist. At sinasabi ko sa inyo, so isa siyang isa siyang kingdom. At hindi lang yon, mga kapatid. Alam natin, after AD 476, 538, nagsimula ang papal supremacy and ended temporarily in 1798. During the French Revolution with General Berthier, hinuli po ang Pope at dinala sa Valence, Italy. Kaya ito po ang sabi ng 538 AD, the year when the Ostrogoth collapsed. It was out of the smoking ruins of the Western Roman Empire. And after the overthrow of the three Arian kingdoms, na followers ng Arius that the Pope of Rome emerged as the most important single individual in the West. Mga kaibigan, ang ating reference ay hindi po Protestant. Ang reference po ay author ay Catholic at ang publisher po ay Catholic Church. Mga kaibigan, Kaiba talaga. Sabi rito, at the head of a closely organized church with carefully defined creed with vast potential for political influence. Dozens of writers have pointed out that the real survivor of the ancient Roman Empire was the Church of Rome. Kaya ito po, mga kapatid. So lahat, kaya mapapansin natin, ipapakita na sa sunod na gabi, mga politicians, di ba naalala nyo po? Pasensya na po ito talagang totoo ito. Nagkaroon po ng kaso ang dating presidente ng Amerika. Sino po yung dating karoon ng kaso? Kay Monica Lewinsky. Si Mona Lewinsky ay kababayan po ni Pope John Paul II. She came from Poland. Poland, si Monica Lewinsky. So, pero, mga kaibigan, nung siya po lumuhod at lumapit po sa Pope, nawala na po ang kaso, nawala na rin po ang issue sa lahat ng dyaryo. So, he has the power sa lahat ng kapangyarihan, mga kaibigan. Ito pa sabi, the papacy's power became supreme in Christendom in AD 538 due to the latter of the Roman Emperor Justinian, known as Justinian Decree, which set up and acknowledged the Bishop of Rome as the head of all churches. Binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng mga iglesia, sa lahat ng mga churches, mga kapatid. Binigyan sila bilang maglilid sa lahat. Tapos sabi pa rito, it gave the papacy a political power, civil power, as well as ecclesiastical power. When we say ecclesiastical, it means what? Church, civil power, mga kaibigan, sapagkat sa kapamamayanan at political. So, para sa kanila, ang Vatican po ay may sariling kingdom. Ang Vatican po ay wala pong separation between church and state. In fact, mga kapatid, under the umbrella
ang ating estate ay under the umbrella po na ng Vatican, mga kapatid. Ganun po katindi ang kanya pong power. At during the time ni Pope Basilicius, mga kapatid, ascended sa throne ang military po, mga kapatid, during that time ang protection po ni Belisarius. Kaya kakaiba po ang kanilang kapangyarihan at hindi po sila nagbabago. At alam natin, mga kapatid, ang laki nila. Yan po, talagang matindi po. Talagang pagka nakarating ka roon, puro mga ginto po yung itaas, no? Yung itaas po ng kanilang St. Peter Basilica, lahat yun, inukit, ginto lahat. Ginto. Po, may pinasok pa kami na bawal magkuha ng picture, meron talaga. Kasi lahat po pula yun, no? Trilyon ang halaga ng mga ng mga nandoong mga paintings. Bilyon-bilyon dolyar po ang halaga pala noon. Bawal po Kaya talagang grabe po ang kanilang kapangyarihan, mga kapatid. At ang nakaka-amaze dito, sa harap-harap nila, ang pinakamatayog na obelisk sa buong mundo. At ang obelisk na makikita rin natin sa harap, mga kaibigan. Pasensya na po sa mga tiga-US. Baka hindi po natin alam saan po kung meron tayong Malacanang, ano po meron roon sa US, mga kapatid. Kung meron tayong Buckingham Palace sa England, meron tayong Malacanang po sa Pilipinas. Sa US, ano po ang tawag, mga kapatid? Sa gitna niyan. Bago po mag-o-taking ang mga presidente, humaharap po sila sa harap ng obelisk. Katulad ng obelisk ng Vatican, mga kapatid. Vatican City is an independent estate under the absolute authority of the Pope of the Roman Catholic Church. Mga kaibigan, Encanta Encyclopedia. Mga kapatid, it is an enclave within Rome with an area of 44 hectares. Talaga pong malulula ka. Kasakit ng aking paa. Lahat ng aking mga kasama napagod na. Ako, ang ginawa ko po, tumakas po ako. Dami namin 400 kami, kanya-kanyang bus kami. Mga kapatid, sabi ko, dala-dala ko ang Great Controversy tsaka Desire of Ages. Panginoon, bigyan niyo ako ng pagkakataong may abot ko to kay Pope, mga Panginoon, kay Pope Francis. I was there 2 years ago lang, mga kapatid. Ako'y tumakas hinabol ako ng tour guide, yung aming tour guide. Kasi bawat bus kami, dami na, 400 kami, no? Buong mundo po yun, ng mga Adventist theologians, Alam niyo, mga kapatid, hinabol ako. Pero hindi niya alam, tumakas na naman ako. Pero kasi kami, may microphone kasi kami, lahat kami, talagang, kumbaga po, nakikita kung nasaan ka, malalaman nila, no? Pero mga kapatid, maya-maya, meron pong dumating na nagpo-prosesyon. Mga kapatid, ay dumating po yung assistant ni Pope Francis. Lo and behold, hindi inaasahan ng sino man, mga kapatid, na iabot ko ang Great Controversy kay Pope Francis, mga kapatid. Inabot ko talaga yun. Ang Panginoon talaga, napakabuti ang Panginoon. Kung paano ginawa na ako'y nakapagbigay din ng libro sa kanya nung pumunta siya sa Pilipinas. Sa dami ng mga tao, tumakas po ako, binulag ng Panginoon ang mga gwardiya ng UST. Bawal pumunta roon, mga kapatid, ang hindi may ID ni Tagle ay ako. Sabi ko, Lord, bulagin nyo lahat ng bantay ng UST na yon, Panginoon. Pasukin ko ito, ibibigay ko tong librong ito na ibigay ko po, mga kapatid, Desire of Ages. Sabi natin, mga kapatid, the smallest independent country in the world is the Vatican City, and it was established in 1929, restored, mga kapatid, ng mga communism. At alam natin, hindi po sila nagbabago. Hindi po nagbabago. At alam natin na na-approve na po ang mga Aryan nations, followers ni Arius. Itinatag siya at siya ay naging pinakamataas na leader ng buong sanlibutan. And for the first time sa history ng Roman Catholic Church, sa haba ng panahon, 538, ngayon lang nangyari sa history ng Catholic na ang elected Pope ay isang Jesuit priest, mga kapatid. Naniniwala ba kayo?
Siya mismo ang nagsabi, I am a Jesuit priest. Wow, sa mga hindi po nakakaalam na ako po ay merong 20 libro tungkol sa Jesuit na po. Kaya yan, kamay pa lang, kindat pa lang, hawak pa lang ng sasakyan. Ay pinag-aaralan ko na po yan mga kapatid, pati yung mga secret society na yan. Napag-aralan ko na ho yan. Mga kaibigan na minamahal, hindi nagbago. At for the first time since 538 AD, ngayon lang nagkaroon ng isang Jesuit priest, mga kapatid, elected. Ang tawag po sa Jesuit ay Black Pope. Ang elected po ay White Pope, mga kapatid. So Black Pope, and then at the same time elected White Pope at the same time. For the first time in the history of the Roman Catholic, mga kapatid. At ang sabi rito, out of the ruins of the Roman Empire, inevitably, mga kapatid, ang central point noon ay ang Pope. Aminin na natin, mga kaibigan, wala na pong iba. Ang pinaka-central focus nila ay sino po? Ang mga Pope. Tapos ang sabi po ni Leo XIII, sa isang Pope, meron po akong picture po nito, Leo Pope. Sabi, kinuwanan ko po ang ceiling ng St. Peter Basilica. Nandoon kasi sa ceiling, mga kapatid, ang iba't ibang mga naging pope sa history ng Catholic Church, mga kapatid. Ang kauna-unahang pope po ay si Pedro. Where in the world is that? Pedro, St. Peter not been there. Siya po ay hindi man lang nakatungtong ng Rome, pero ginawa po siyang pope, the first pope in the Catholic Church. Nandoon din po ang kanyang nakakatawa, no? Pero ang sabi po ni Leo XIII, we hold upon this earth. Wow! Goosebump ako dito, mga kapatid. The place of God Almighty. Dito sa lupa, mga kaibigan, kumbaga sa Tagalog, kami ang Diyos. Mga kapatid, nakakatakot po yan. Ayan, basahin po natin. Isang sabi rito, thou art a priest forever. Mga kapatid. At ang sabi, there is another Christ. Kumbaga po sa Latin, alter Christus, mga kapatid. Ang another Christ, nakakatakot to, mga kapatid. Bakit? He will speak against the Most High. He will wear out the saints. He will change the laws and time. For times divided of time. Sinabi po nila, mga kapatid, alter Christus, there's another Christ, forever priest, the forever power. Oh, grabe po ito, mga kapatid. Matindi po ito. Kaya wala po. The Pope is not only the representative of Jesus. Wow, mga kapatid. He is Jesus Christ Himself, hidden under the veil of the flesh. Sino po? Isa po yung panganan. Isa pong pamumusong ito, mga kapatid. Isang malaking pamumusong na sabihin mong ikaw ang Kristo dito sa lupa. Mga kapatid, the Pope is infallible. Alam niyo, infallible, hindi nagkakasala, hindi nagkakamali, mga kapatid. Infallible ruler, the supreme judge of heaven and earth, mga kapatid, and no one. Ibig sabihin po, isang Diyos. Mga kapatid, ako po ay talagang lumulukso ang aking puso, mga kapatid. Hindi po may sabi nito. Roman Catholicism, New York Catechism, page 127. Pasensya na. At meron pa rin ngayon, mga kapatid, ang kanilang inimbento, automatic confession machine. Grabe, no? Automatic na po. Machine na lang. Grabe na po. So alam natin, hindi nagbabago ang Antichrist. Seek where you will, to the heavens and the earth. You will find out created being who can forgive the sinner, who can free him from the chains of hell. That extraordinary being is the priest of the Roman Catholic Church. Mga kapatid, ganito po ang kanilang kapangyarihan. Magpatawad ng kasalanan. Namatay ang aking, naalala ko po, mga kapatid, namatay ang aking aking kamag-anak. Uy, ang kaluluwa niya ni masama yan.
kaya ang kaluluwa niya na ay nasa impyerno. Kailangan na yung padasal. Siyempre, pag may padasal, pera. Di ba? Pag mamamisa, may pera. Wala kang pera, walang misa. So, yung kanyang kaluluwa raw ay nasa impyerno. So, kinakailang mapunta man lang ng purgatorio. Pag purgatorio na, ay madali-dali na makapunta ng langit, mga kapatid. Isang kasamaan, isang kasinungalingan, mga kapatid. Sorry po. That is the right word. Ang Panginoon, napakabuti. Sapagkat tayong mga narito, binigyan tayo ng pagkakataong makalapit kay Kristo. Sapagkat lahat tayo ay makasalanan. We praise God. Sapagkat sa kabila ng Antichrist na nagaganap, hindi nagbabago. Gumagawa upang ma-depopulate ang tao sa sanlibutan. Akala natin gawa ng China, gawa ng... No, no, no! It's the work of the devil. At ang agency niya lang, mga kapatid, na Antichrist. There's only one. Hindi po ako may sabi, mga kapatid. The Bible teaches us that the devil, Satan, ang ama ng kasinungalingan, mga kapatid, ang diablo ay hindi nagbabago. Ang lahat ng kanyang power at kapamahalaan ibinigay sa Antichrist. At ang Antichrist na yun, mga kapatid, na-identify na natin. Pero purihin ang Panginoon, kaibigan. Ikaw na nakikinig ngayong gabi. Meron kang duda, meron kang takot sa iyong puso, meron kang nasa valley of decision ka. Kaibigan, lumapit ka kay Kristo. Hindi ka niya itatapon. Hindi mo kailangan magpenitensya bago ka maligtas at bago ka mapatawad. Hindi mo kailangan magpakabuti ka, maging ikaw ay perpekto bago ka makalapit sa Panginoon. We can come to Jesus just as we are. The Bible teaches us in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins and all our unrighteousness, ang Diyos ay magpapatawad sa atin sa lahat ng ating kasalanan. Mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Lumabas tayo sa ina ng patotot. Lumabas tayo sa spiritual Babylon, mga kapatid. Lumabas tayo dyan. Ang sabi ng three angels message, come out of her, my people! Babylon is fallen and fallen. Huwag tayo, mga kapatid, manatili sa mali. At malaman natin ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Nawa manatili tayong tapat kay Kristo na hinango tayo sa kumunoy ng kasalanan at tinanggap tayo anuman ang ating nakaraan, ang ating madilim na kahapon, sapagkat ang kanyang dugo, ang kanyang damit ng katuwiran ay sapat sa iyo at sa akin. Amen. Ngayong gabi, kaibigan,